first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Binomba ng tubig at 2 beses na ginitgit ng China Coast Guard ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa gitna ng marine research sa Sandy Cay 2 malapit sa Pag-asa Island. Niradyohan pero hindi tumigil ang China na nagresulta sa pagkasira ng BRP Datu Sanday. Sa kabila ng bagong panghaharas, iginiit ng Philippine Coast Guard na hindi matitigil ang regular na operasyon sa lugar. Nakatutok si Joseph Moro. Chinese Coast Guard mission number 21559. This is MMOB 3002. Your unsafe maneuvers are in clear violation of your obligations for safe conduct under the 1972 International Regulations for preventing collision at... Dinikitan at winoter cannon ng barko ng China Coast Guard ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na BRP Datu Sanday. Hindi ito tumigil sa kabila ng mga radio challenge ng Pilipinas. Nangyari ito kahapon ng umaga sa Sandy Cay 2 sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Ang mas malaking barko ng China Coast Guard kitang-kita kung paano lumapit. Ayon sa Philippine Coast Guard, ginitgit ng 2 beses ang BRP Datu Sanday. Ayon sa PCG, nasira ang kaliwang bahagi sa may nguso at smokestack ng Datu Sanday. Kasama ng Datu Sanday ang isa pang barko ng BFAR na Datu Pagbuwaya na pareho may dalang mga Pilipinong siyentista sa lugar para sa pag-aaral. Ito ang kauna-unahang pagkakataon ng water cannon ng China sa may Pag-asa Island kung saan meron silang regular na presensya. I cannot speak for the intention of the Chinese government, no? At alam naman natin, they have been very aggressive pagdating dito sa Pag-asa K2. Kung maalala nyo, last first quarter of the year, ang China Coast Guard, also the PLA Navy helicopter were also launched, no? In harassing our marine scientists habang nagkakandak din tayo ng marine scientific research sa Pag-asa case. Ang Sandy Cay 2 ay may 3 nautical miles lamang mula sa Pag-asa Island. Sa Sandy Cay 2 din na-discover noong 2023 ang mga nakatambak na patay at durog na corals na ayon sa mga eksperto noon ay karaniwang ginagawa ng China bago magsagawa ng reclamation activities. Ilang beses na rin nakaranas ang panghaharas ng BFAR mula sa China sa pagsasagawa nila ng research missions noon. Nagkaroon pa ng insidente na lumipad ng mababa ang isang chopper ng China na naglagay sa peligro sa ilang BFAR researchers dahil nagliparan ng mga patay na coral. Noong April 25, naglabas ng litrato ang China kung saan nakatanim doon ang flag nila. Pero mabilis itong pinabulaanan ng pamahalaan noong April 27 na maglabas ng sariling larawan ng ating pamahalaan. Sa kabila ng mga agresibong aksyong ito ng China sa Pag-asa Island, We have sovereignty over these waters, and that despite of their harassment and bullying, ang ating pong BFAR, ang Coast Guard ay patuloy pa rin pong gagawin ng marine scientific research dito, and it will not stop us in doing this operation. hinihingan pa namin ng panig ang China. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Sinisisi ng China Coast Guard o CCG ang Pilipinas sa banggaan ng mga barko sa Sandy Cay. Sabi ni CCG spokesperson Liu Dejun, iligal anyang pinasok ng mga barko ng Pilipinas ang Sandy Cay at nagsagawa lang daw sila ng control measures kaugnay rito. Isa pa raw sa mga barko ng Pilipinas ang delikadong lumapit at bumangga sa kanilang barko. Pinagsumiti ng courtesy resignation ni Pangulong Bongbong Marcos ang mahigit 40 miyembro ng kanyang gabinete at mga opisyal na may cabinet rank. Pag-aaralan daw ng Pangulo ang naging performance nila bago magpasya kung tuluyan silang sisibakin. Nakatutok si Ivan Mayrina. Sa unang episode ng kanyang podcast na ilalabas itong Lunes, 2 leksyon ang binanggit ng Pangulo na natutunan daw ng kanyang administrasyon mula sa naging resulta ng eleksyon 2025. Una, nagsawa na ang Pilipino sa politika. Sawan-sawa na sa politika. Pangalawa, disappointed ang tao sa serbisyo ng gobyerno. Hindi nila nararamdaman at
masyadong mabagal ang galaw ng pagbubuo ng mga project na hindi pa nila maramdaman. At dahil dyan, inanunsyo ng Malacanang ngayong araw na pinagsusumiti ng Pangulo ng courtesy resignation ang lahat ng miyembro ng kanyang gabinete, kasama mga pinuno ng ahensya at presidential advisor na may cabinet rank. This is not business as usual, the President said. The people have spoken and they have expect results. Not politics, not excuses. We hear them and we will act. Hanggang ngayong hapon, mahigit 30 miyembro ng gabinete na ang nagpahayag ng kahandaang magbitiw kung hindi man nagsumiti na ng courtesy resignation alinsunod sa utos ng Pangulo. Sa mga susunod na araw, susuriin daw ng Pangulo naging performance ng bawat isa sa kanila at kung nagkaroon ng katiwalian sa kanilang mga ahensya at saka magpapasya kung sino ang tuluyang sisibakin at kung sino mananatili sa pwesto para tahakin ang direksyon ng pamahalaang nais ng Pangulo sa nalalabing 3 taon ng kanyang termino. Yes, mananatili sila sa kanilang posisyon. Siguro ito yung tamang panahon para ipakita nila na dapat sila manatili sa kanilang posisyon. Pero kapag nakita po talaga ng Pangulo na hindi mo deserve ang iyong posisyon, you will be out. At ito ho ba ang panahon na makikita natin from here on again, yung sinasabi ng Pangulo na marahil kailangan ng mas mabagsik na pamumuno? Opo. Umpisa lamang to. Sa presentation ng mga bagong batas sa Malacanang ngayong hapon, present ang ilan sa mga miyembro ng kanyang gabinete tulad din na DILG Secretary John Vic Remulla, PCO Secretary J. Ruiz, DOST Secretary Renato Solidum at DepDev Secretary Arsenio Balisacan na pawang nagsumiti na ng kanilang courtesy resignation. Idinaan naman ng Pangulo sa biro ang pagpapabitiw sa kanila. The honorable members of the cabinet. Teka, may laman pa ba yung kabinete ko? Who am I addressing now? we are in flux. Isa sa mga ipinresentang batas ang pagtatatag ng Department of Economy, Planning and Development o ang dating NEDA. Bahagi ito ng kagustuhan niyang mas mabilis at mas ramdam na pakinabang ng taong bayan sa mga ginagawa ng pamahalaan. Magiging katuwang natin ang DepDev sa pagtiyak sa paggamit ng ating pondo na ipapatupad ang programa ng WASTO at naghahatid ng pakinabang sa mamamayan. Samantala sa linggo May 25, biyaheng Kuala Lumpur, Malaysia ang Pangulo para dumalo sa 46 ASEAN Summit. Sa harap ng mga kapwa-lider sa ASEAN, ng China at mga bansang miyembro ng Gulf Cooperation Council o GCC, igigit ng Pangulong posisyon ng soberanya, karapatan at jurisdiksyon ng bansa sa West Philippine Sea. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Formal nang inabisuhan ng Senado ang Kamara kaugnay ng kahandaan nito sa Hunyo para sa pagsisimula ng proseso ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Nakatutok si Mav Gonzalez. Pagbalik ng sesyon ng Senado sa June 2, gugulong na agad ang proseso ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, gaya ng dati ng inanunsyo ni Senate President Cheese Escudero. Formal ng sinulatan ni Escudero si House Speaker Martin Romualdez na alinsunod sa Rules of Procedures on Impeachment Trials, handa ang Senado sa June 2, alas 4 ng hapon, na tanggapin ang prosecutors ng Kamara. Ipipresenta ng prosecution panel sa sesyon ng Senado ang 7 charges na nakapaloob sa Articles of Impeachment na isinampa laban sa bise. Kinabukasan nito o June 3, alas 9 ng umaga, magko-convene na ang Senado bilang impeachment court na maglilitis sa bise. Pwede nang mag-issue ng summons at iba pang kautusan. Pinadalhan din ng kopya ng sulat si VP Sara. Sinusubukan ng GMA Integrated News kuna ng pahayag ang bise, pero dati na niyang sinabing gusto niyang matuloy ang impeachment trial na aniyay gusto niyang maging madugo. Sa mga kasalukuyang senador, 17 ang mananatili sa 20th Congress. 7 naman ang bagong papasok. Sabi ni Senador Nancy Binay na isa sa mga magtatapos ang termino, makaaapekto sa kalalabasan ng paglilitis ang komposisyon ng susunod na Kongreso. Alam naman natin, it's a fact na maraming PDP, which is the party of the Dutertes, ang nakapasok ngayong eleksyon. Sa tingin ko, magkakaroon ng malaking impact yun pagdating dun sa bilangan ng numero. At the end of the day, it's a numbers game. So, if you look at the incoming composition, medyo
mas nakakalamang ngayon yung kaalyado. Gayunman, paalala ni Binay, kailangan pa rin suriin ng senator judges ang mga ebidensyang ihaharap para sa mga magtatapos na ang termino bilang senador, pag-aproba sa impeachment rules na lang ang magiging papel nila sa impeachment. Blessing in disguise na hindi rin ako magiging bahagi ng impeachment trial kasi yung proseso na yun is very divisive. And parang at the moment, di ba, sa sobrang daming problema ng ating bansa, yung proseso na yon lalo pang mahahati at madidivide tayo. Imbis na magsama-sama tayo maghanap ng solusyon dun sa mga problema natin. Senators, di ba, mahahati yung oras nila kasi they will perform as a court. Tapos at the same time, may mga bills na kailangan din asikasuhin. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Nagpulong na rin ang House Prosecution Panel bilang paghahanda sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang tingin ng isa sa mga miyembro ng prosekusyon, mahihirapan daw na ipawalang sala ang bise sa dami umano ng ebidensyang hawak nila. Kabilang dyan ang mga kaduda-dudang pangalan na tumanggap ng confidential funds mula sa Office of the Vice President at Department of Education. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Bilang paghahanda sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nagbalik na ang lingguhang pulong ng House Impeachment Prosecution Panel. We discussed the letter of the Senate President sent to the House of Representatives that we will present the articles of impeachment on June 2 before the Senate. They expect us to read the articles of impeachment. In fact, the Senate, I believe it was the Senate who sent the Congress a video of how it is done in the States. So, while hindi naman namin, syempre, eksaktong magagaya yun, there's a reading of the articles of impeachment. Pag-uusapan pa ng House Impeachment Prosecution Panel kung paano ilalahad ang articles of impeachment sa Senado. Kung iisang impeachment prosecutor lang ba ang magbabasa ng lahat ng 7 articles o kung may itatalaga sa kada article. Hindi pa kasama sa pulong kanina sina ML Party List Representative-elect Laila De Lima at Akbayan Party List Representative-elect Chel Jokno na parehong tinanggap ang alok ni House Speaker Martin Romualdez na maging bahagi ng prosecution panel. Sa Hulyo pa kasi sa pagsisimula ng 20th Congress sila mauupo bilang mambabatas at kailangan pa silang formal na maitalaga bilang prosecutors. Ang kada impeachment prosecutor, sabi ni Zamora, ay may hinahawakang 3 articles of impeachment. May mga tumutulong ding pribadong law firms na ayon kay Zamora ay bumibilang ng 5 hanggang 10. We've had a mock trial before. We prepared judicial affidavits for the witnesses. We examined witnesses. So, ngayon siguro medyo iba. We're not interviewing witnesses now, at least in the article that I'm handling, but we're reviewing all of the documentary evidence that we already have on hand. Sabi ni Zamora, kasama sa mga ipipresentang ebidensya ay ang mga kaduda-dudang pangalang tumanggap umano ng confidential funds mula sa Office of the Vice President at DepEd. I think it will be difficult to acquit the Vice President in view of the numerous pieces of evidence that we have. Kumbaga, yung senators for us, sila yung haharap sa public kapag nag-acquit sila sa dami ng ebidensya na nakalap na namin. Sinisika pa namin makuha ang panig ng Vice Presidente, pero dati na niyang sinabing naghahanda na rin ang kanyang mga abogado para sa paglilitis. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatuto, 24 oras.
Tigil operasyon ang mahigit 100 driving school na sinuspinde ng Transportation Department dahil sa umunoy pakikipagsabwatan sa mga fixer. Isang fixer pa ang nahuling hindi lang daw namemeke ng driver's license, ginagamit pa umano ang logo ng ahensya para makapanloko. Nakatutok si Bernadette Reyes. Mahigit 100 driving schools ang sinuspindi ng Land Transportation Office matapos makitang nakikipagsabwatan sa mga fixer para makapag-issue ng driver's license. Nag-issue public show cause yan para to give them the opportunity to explain their side. Pero in the meantime, suspended mo na sila. Isa sa mga, sasabihin ko na, kabulukan ng sistema na itong nag-evolve na sistema ng mga fixer. Yung fixer nung dati, nasa tabi ng LTO, nag-offer ng services, humihingi ng pampadulas para makalusot sa mga requirements ng lisensya, ng rehistro, etc. etc. Pero dahil sa internet, sa Facebook, naging online na yan. Hinarap din sa media ang isang babaeng suspect na namimeke umano ng mga driver's license at PWD IDs. Nahuli ang suspect sa isang entrapment operation ng PNP Anti-Cybercrime sa Valenzuela nung nakaraang linggo. Tayo po ay nakapagsampa na rin ng kaso. 10 counts of falsified documents po yung ating naikaso. At bawat count po na naikaso natin ay meron siyang 36,000 pesos na piyansa. Ayon sa Department of Transportation, ginagamit pa raw ng mga namimeke ng lisensya ang logo ng Land Transportation Office para manlinlang. Nakababahala raw ito lalo't ang pamimeke ng lisensya maaari raw mauwi sa trahedya. Kung titignan mo yung mga serbisyong binibenta nila for 1,000, 2,000, 5,000, nakalagay doon, halimbawa, non-pro driving driver's license without actual driving. Yung driver na yan, pag nakakuha ng lisensya at hindi marunong magmaneho, most likely makakadisgrasya yan. Baka makakapatay pa yan. Ayon sa LTO, may pananagutan sa batas ang mga tumatangkilik sa peking lisensya. Maaari makasuhan at makulong na hanggang 12 taon. Anyone from the LTO na kumukonsinte o nakikipagsabwatan dito sa mga online fixer na to at yung iba mga fixer, hindi kang tatanggalin ni ASEC Vigor, kundi kakasuhan din at makakukulong din. Kasama nito mga luklukong scammer na to. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Mabilis na Thursday chikan tayo mga kapuso para updated sa Showbiz Happenings. What happened, Bella? Why are you crying again? I know. Vampire, right? Vampire will face. It's Vampire, right? Good vibes ang hatid ng TikTok entry ni Sparkle Star and ex-PBB housemate Michael Sager nang ma-meet in person ang lookalike ni Taylor Lautner. Si Christopher Diwata na dating sumali sa It's Showtime, Gina G ding binitawan ang kanyang viral lines. It's been 13 years of love and 9 years of wonderful marriage para sa couple na sina Solen Yusuf at Nico Bolzico. Sa isang IG post, muling binalikan ni Solen ang kanilang magical wedding day. At di rin mawawala ang pagpalabirong comment ni Nico sa post. May major milestone si Maka star Ashley Sarmiento na graduate na ng senior high. Sa isang post wearing her graduation cap, robe, and medal, nagpasalamat si Ashley sa teachers and friends na sumuporta sa kanyang SHS journey. Congratulations, Ashley! Hihilingin ng Department of Justice ang pagpapakansela sa pasaporte ni dating presidential spokesperson Harry Roque. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, nakatakda siyang pumirma sa sulat na isusumite ng DOJ sa Department of Foreign Affairs. Alam daw ni Remulla na kailangan munang matapos ang proseso ng aplikasyon ng asylum ni Roque sa the Netherlands kung saan nakapiit ngayon si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero tiwala raw si Remulla na hindi hahayaan ng the Netherlands na takbuhan ni Roque ang kaso laban sa kanya. Wala pang pahayag si Roque tungkol dito pero
una na niyang iginiit na tiwala siyang makakakuha siya ng asylum status. I'm sure that the asylum application will have to be finished before it's acted upon in the Netherlands. But we know that the Netherlands will not tolerate the commission of crimes that are being charged in this case. He will be an undocumented alien. Pag wala siyang asylum at nakancel ang passport niya, he will have to be deported. Nagkilos protesta ang isang grupo ng mga manggagawa sa harap ng tanggapan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board para manawagang itaas sa 1,200 pesos ang minimum wage sa buong bansa. Naghain din ng petisyon ang ilang grupo at unyon para ipanawagan ng dagdag sahod. Ayon sa grupong Unity for Wage Increase Now, nakita nila sa pag-aaral na 1,200 pesos na ang nakakabuhay na arawang sahod para sa pamilyang may 5 miyembro. Sa ngayon, pinakamataas ang minimum wage sa National Capital Region na nasa 608 hanggang 645 pesos. Pero giit ng grupo, hindi na sapat ang kasalukuyang minimum wage sa gitna ng tumataas na presyo ng petrolyo at mga bilihin. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, pinakamabagal sa loob ng mahigit 5 taon ang naitalang 1.4% na inflation rate nitong Abril. Wala pang tugon ng wage board sa hiling ng grupo. Mga kapuso, idineklara ni Pangulong Bongbong Marcos na regular holiday sa buong bansa ang ika-6 ng Hunyo. Base sa inilabas na proklamasyon ng Malacanang, ito ay upang bigyan daan ang obserbasyon ng Idil Adha o Feast of Sacrifice ng mga kapatid nating Muslim. Gumuho ang bahagi ng isang makasaysayang gusali sa China na nalasa naman ang buhawi sa Amerika at nagbaha sa Australia. Yan at iba pang balita abroad, tinutukan ni JP Soriano. Nagpulasan ang mga bumibisita sa Fengyang Drum Tower sa China nang unti-unting mahulog at tuluyang gumuho ang bahagi ng bubong ng naturang istruktura. Ang ilang bato bumagsak kung nasaan ang ilang bumibisita. Itinayo ang tore noon pang 1375 sa panahon ng Ming Dynasty. Pero ayon sa lokal na opisyal, ang gumuhong bahagi ay parting itinayo noong 1995. Wala namang naiulat na nasaktan sa insidente. Sa Tennessee, USA naman, animoy papel na nagliparan ang nagkapira-pirasong bahagi ng bubong ng isang pabrika dahil sa buhawi. Wala namang napaulat na nasaktan. Sunog at wasak ang Army school bus na ito sa Baluchistan, Pakistan matapos umatake ang isang suicide bomber. 5 sakay nito ang nasawi, kabilang ang 3 menor de edad. Sugatan naman ang iba pang sakay na isinugod sa ospital. Ayon sa otoridad, 4 na po ang sakay ng naturang bus na papunta sana sa eskwelahan nang mangyari ang pag-atake. Kinundin na ito ng kanilang Prime Minister at military na isinisi ang insidente saan nila'y Indian terror proxies. Itinanggi naman ng India ang paratang. Dahil naman sa malawakang baha sa ilang bahagi ng Australia, gumagamit na ng helicopter ang mga rescuer para sagipin ang ilang natrap sa kanilang bahay. Hello, anyone in there? Gaya ng residenteng ito na natrap sa halos abot bubong ng baha. Gumamit na rin ng bangka ang ilang rescuer para baybayin ang mistulang ilog ng mga kalsada. Ayon sa Bureau of Meteorology ng Australia, magtutuloy-tuloy pa ang malakas na ulan sa ilang bahagi ng bansa hanggang Biyernes bago ito humina, kaya't pinaghahanda ang mga residente roon. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Maglalayag sa kauna-unahang pagkakataon ng isang musical concert malapit po sa Pag-asa Island na nasa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Ayon sa grupong Atin Ito, kasado na ang ikatlong civilian mission sa West Philippine Sea kung saan tampok ang Sea Concert simula sa Lunes, May 26 hanggang May 30. Layunin daw nitong isulong ang kapayapaan at pagkakaisa sa mga pinag-aagawang teritoryo. Ilang OPM artist at P-pop group ang magtatangkal. Kasama rin nila ang ilang artist po mula sa Japan, Indonesia, Malaysia at South Korea. Lalahok din ang ilang mangingisda at civil society leaders. Ayon kay Atin Ito convener Rafaela David,
Nakahanda sila sakaling umalma ang China sa gagawing aktibidad. Mga balotang may shade na at iligal umanong server sa transmisyon ng mga boto. Kabilang yan sa mga irregularidad daw sa katatapos lang na eleksyon ay sa ilang grupo. Ang COMELEC itinanggi ang mga aligasyong ito. Tuloy-tuloy naman ngayon ang random manual audit ng resulta ng eleksyon. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. 10 araw matapos ang eleksyon, ilang grupo ang patuloy na kumukwestiyon saan nila'y nakababahalang pangyayari ng botohan at bilangan. Ayon sa alyansa ng nagkakaisang mamamayan o ANIM at Church Leaders Council for National Transformation, isa riyan ang umano'y pagdaan ng election returns mula sa mga presinto sa isang server kung saan nakoconsolidate umano ito. Bago ibato sa server ng election watchdogs, dominant majority and minority parties, media at iba pa. From the ACMs, in the precinct level, hindi siya dumiretso dito. Pinadala sa 3. Central server, COMELEC, backup server, COMELEC, data center 3. At itong data center 3, ito yung nagpadala sa PPCRV, NAMFREL, media server, dominant majority political party, dominant minority political party. So the presence of this is illegal and unlawful. Itong data center 3, ito din yung nag-consolidate ng all election returns from all precincts nationwide. All by itself. Mariing itinanggi ng COMELEC na may hokus-pokus sa transmission ng resulta. Anila mula sa mga presinto, sent to all ang election returns at wala nang dinaanan. Kahit po sa website namin, alas 7 ng gabi, available na po sa website ang lahat ng mga pinapadalang election returns. Ang dali naman po nila i-verify kung tumutugma yung election returns na nasa website ng COMELEC na real-time versus yung nakuhang kopya ng election returns na hard copy or yung napicturan sa labas ng presinto. Wala pong intermediary server. Direct po. Nababahala rin daw ang mga grupo sa ilang reklamo noong mismong araw ng eleksyon na may balota umanong na shade na o kaya naman ay hindi match ang resibo sa ibinoto. In the 2025 midterm elections, NAMFRA reported that the total overvote was 17,028,780. Thousands of voters complained that their VVPATs or voters' receipts did not reflect the list of candidates they voted for. May nadagdag, may nabawas. Many also complained that the ballots issued to them were pre-shaded or where the names of certain candidates naka-shaded na. Sabi ng COMELEC, kung nagreklamo ang botante sa election board ng eleksyon, na itala ito sa official record. Pwede rin daw maging bahagi ng election protest ang reklamong ganito. The best evidence pa rin, yung mismong balota na hinulog nyo. So mga ganun po. At bakit walang nag-record sa minutes ng complaint, oy, yung boto ko hindi tumutugma sa balota. Nire-record po dapat yun eh. Bakit po walang nakapagpa-record? Alam niyo po pag nagprotesta, ang titingnan din lagi, yung mismong mga minutes, may nagreklamo ba na ang boto niya ay hindi at kumpara doon sa mismong resibo. Sa presko ng dalawang grupo, dumalo rin ng ilang election watchdog. Ipinaliwanag ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV na mache-check naman kung nabilang ng tama ang boto sa pamamagitan ng isinasagawa ngayong random manual audit sa isang hotel sa Pasay City. Ngayong araw, ilang election protest sa iba't ibang lugar ang isinampa sa COMELEC main office. May 10 araw lang kasi ang mga natalong kandidato para magprotesta mula sa araw na naproklama ang kanilang kalaban. Si dating Cebu City Mayor Mike Rama pinrotesta ang pagkapanalo ni Councilor Nestor Archival bilang alkalde ng syudad. Kinwestiyon din niya ang kredibilidad ng automation system. Ikatlo si Rama sa may pinakamaraming boto sa pagka-mayor, kasunod ni incumbent Mayor Raymond Alvin Garcia. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Inaresto ang alkalde ng South UP Maguindanao del Sur at kanyang asawa na pawang itinuturong mastermind sa pananambang sa vice mayor ng kanilang bayan. Ilan sa mga iniimbestigahang motibo ang personal na away at away sa lupa. Nakatutok si June Veneracion.
Kayo po ba si Mayor Albert O. Insular? Kayo po ba si Janet Insular po, ma'am? Meron po kayong warrant of arrest? Hawak ngayon ng PNP CIDG ang mayor ng South UP Maguindanao del Sur na si Reynalbert Insular at kanyang asawang si Janet. Makarang mag-issue ang korte ng warrant of arrest laban sa kanila. Meron po kayong kasong murder, RTC, Article 248, frustrated murder, attempted murder. May kinalaman ang mga kaso sa ambush noong nakarang Agosto, kung saan patay ang Vice Mayor ng South UP na si Roldan Benito at kanyang security. Kasama naman sa mga nasugatan ang pamilya ng Vice Mayor. Nung lumabas yung warrant of arrest nila, di voluntarily surrendered akin sa region. So dahil palabas naman ako na paalis ako kapunta dito sa Manila, ay nakuha ko sila sa CIDG. Sa report ng CIDG, itinurong mastermind ang mayor at kanyang asawa sa pananambang. Kabilang sa kinonsidera ng mga investigador ng motibo, ang personal na away at hidwaang may kinalaman sa lupa. Sinabi niya sa akin, talagang napagbintangan naman sila dahil sa politika. Ang sumukong mayor ay tumakbo at nanalo bilang vice mayor ng South UP nitong nakaraang eleksyon. Ang kanyang asawa naman ay natalo sa pagka-mayor. Na-proclaim siya as municipal vice mayor. It's the DILG now or the MILG, Minister of DILG, they will consider him to have an assumed office kahit nasa pulungan siya. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng mag-asawa. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, posibleng magtagal pa ng ilang araw ang maulang panahon sa Mindanao. Sa heavy rainfall outlook ng Pag-asa, may matitinding ulan pa rin bukas sa ilang bahagi ng Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Soc-Sargen at Davao Region. Wala pong bagyo o bagong low pressure area pero malaki ang banta ng baha at landslide dahil ayon sa Pag-asa, may tsansang magpatuloy hanggang weekend ang mga pag-ulang dala ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Sa ngayon, bukod sa ITCZ, meron ding ridge ng high pressure area at easterlies. Karamihan sa mga lugar na makararanas ng heat index na nasa danger level bukas ay nasa Luzon at Visayas. Ang pinakamataas, posibleng umabot sa 46 degrees Celsius hanggang 41 degrees Celsius naman sa Metro Manila. Base sa datos ng Metro Weather, bukod sa halos buong Mindanao, may chance rin ng ulan sa Visayas, Ilocos Region at Southern Luzon, kasama ang Bicol Region. Sa Metro Manila, maalinsangan pero maging handa pa rin sa mga biglaang pag-ulan gaya ng naranasan kanina sa ilang lungsod. Kahit napapadalas na ang mga pag-ulan sa ilang lugar, nilinaw ng Pag-asa na hindi pa opisyal na pumapasok ang tag-ulan. Patay ang isang lalaki sa Cotabato matapos anurin habang tumatawid sa ilog. Nawasak naman ang tulay sa Davao Occidental habang umabot sa 50,000 pamilya ang apektado ng baha sa Maguindanao del Sur. Nakatutok si Dano Tingkungko. Malakas ang ragasan ng kulay tsokolating ilog sa Don Marcelino, Davao Occidental, bunsod ng malakas na ulan. Sa bayan ng Jose Abad Santos, nasira ang unang bahagi ng tulay sa Sitio Lawayo. Ang ilang motorista tuloy sumuong na sa ilog. Ayon sa DPWH-11, bagamat nakaantabay ang kanilang mga tauhan at mga heavy equipment ay hindi agad nasimulan ang pagkumpuni sa tulay bunsod ng masamang panahon at mataas na level ng ilog. Sa Maguindanao del Sur, nagkatuwaan at naglibang na lang sa bahang ilang residente. Ginagawa lang nila talagang kasiyahan. Instead of malungkot sa bahay, gumawa ng maglukmok, ginagawa nila every afternoon talaga naliligo sa labas. Sa tala ng Maguindanao del Sur PDRRMO, umabot na sa mahigit 50,000 pamilya sa 12 lungsod at bayan ang apektado ng baha sa lalawigan. Mahigit 1,300 pamilya ang nananatili sa 10 evacuation centers sa mga nasabing bayan. Naghatid na ng tulong sa Dato Piang ang Project Tabang ng Bangsamoro Government, gayon din sa mga bayan ng Datu Saudi, Datu Salibo at Datu Hofer. Ang kanilang quick response team rumesponde naman para ilika sa mga natrap na pamilya sa Datu Angal Midtibang. Nag-abot din ng tulong ang Ministry of Social Services and Development o MSSD. Kabilang sa ipinamahagi ay mga pagkain, hygiene kits, cooking kits, higaan at iba pang pangangailangan. Sa bayan ng Alamada sa Cotabato naman, wala nang buhay ng matagpuan sa Libungan River ang isang lalaking 60 anyos.
Ang biktima na anod umano ng baha kasama ang kanyang anak na 30 anyos habang tumatawid sa Tuwaan River nitong Martes ng hapon. Kasama niya yung anak niya, tumawid, tapos naabutan ng ulo ng baha. Naanod silang dalawa, mga 100 meters. Sadly, yung tatay po is nakabitaw doon sa anak, kaya naanod po yung tatay, sir. Yung anak is nakasurvive. Ayon sa Pag-asa, Intertropical Convergence Zone o ITCZ pa rin ang umiiral at nagdadala ng masamang panahon sa Mindanao. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkung ko, nakatutok 24 oras. Nasayang at itinapon na lang ang toneladang carrots ng isang magsasaka sa Benguet. Kahit kasi bagsak presyo na, hindi pa rin ito maibenta. Nakatutok si Ian Cruz. Itinapon na lang ang aabot sa 5 toneladang carrots na ito dahil di na raw mapakinabangan ng magsasakang si Invensor Papia. Kahit daw bagsak presyo na sa 3 piso kada kilo ang bentahan sa Benguet Agri-Pinoy Trading Center, hindi na ito maibenta. Pinagkaguluhan naman ng mga residente ng Barangay Dominican Hill at Mirador Hill ang dinonate na 10 sako ng carrots. Sabi ng mga magsasaka, mas malulugi sila kung itatanim nila ito ulit. Ang tagapagsalita ng Department of Agriculture, tumanggi muna magbigay ng pahayag habang bineberipika nila ang ulat na ito. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, base sa kanilang monitoring, nasa pagitan ng 3 to 10 pesos ang kilo ng carrots sa Benguet, depende sa laki at kalidad. Maraming supply ngayon, kaya bumagsak ang presyo. Siguro contact natin yung FTI kung pwedeng mag-allocate ng espasyo para dito sa mga carrots, no? And para mailagay sa tamang temperature para at least hindi malugi ang ating mga magsasaka. Binisita rin namin ang isang palengke dito sa Metro Manila para kumustahin ang presyo ng carrots. Dito sa Pasay City Public Market, hindi naman umaabot ng 3 pesos per kilo yung kanilang mga carrots dito, pero sa pagtatanong natin sa mga nagtitinda dito, mas mababa na rin daw ang presyo ng carrots dito. Nung holiday po, medyo mataas siya, 80. Ngayon po, hanggang 50. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Umabot na sa 19 ang naitatalang kaso ng Mpox sa South Cotabato. Ayon sa kanilang Provincial Health Office, naka-isolate ang mga tinamaan ng sakit. Patuloy ding minomonitor ang kanilang mga close contact. Sa Magsaysay, Davao del Sur, may naitala na ring isang kaso. Naka-isolate at minomonitor na siya pati ang kanyang mga kaanak. Ang Mpox ay isang viral disease na naipapasa kung magkakaroon ng contact sa butlig, paltos, pati na sa laway, sipon, plema at iba pang likido ng pasyenteng may Mpox ayon sa Department of Health. Bukas daw si Senadora Nancy Binay na makipag-usap kay Taguig Mayor Lani Cayetano para ayusin na ang hidwaan sa pagitan ng Makati at Taguig. Pero kung magkadayalogo man para sa papaupong alkalde ng Makati, mas mabuting huwag na raw sumama ang asawa ni Mayor Lani na si Senador Alan Peter Cayetano. Nakatutok si Mav Gonzales. Para matuldukan na ang dirian ng Makati at Taguig, bukas daw si Makati Mayor-elect Nancy Binay na unang makipag-usap kay Taguig Mayor Lani Cayetano. Okay lang sa akin mag-initiate. Sabi ko nga, di ba, kami ni Mayor Lani, ilang beses na kami nagkikita sa mga events. Wala kaming issue, wala kaming problema. So madali para sa aming dalawa ang mag-usap. Ang hirap kaya kaaway mo yung kapitbahay mo. Kailangan talaga namin mag-usap ni Mayor Lani para maayos tong gulo between Makati and Taguig. Kasi ayoko din naman na maapektuhan yung mga kababayan ko sa Embo. Idineklara na ng Supreme Court na nasasakupan ng Taguig ang 10 Embo barangays. Pero may demandahan ang dalawang syudad dahil ipinaglalaban ng Makati na pagmamay-ari pa rin ito ang mga asset ng barangay, gaya ng mga barangay hall, public park at health center. Sabi ni Binay, pag-upo niya bilang mayor, hindi raw niya ipagkakait ang serbisyo sa mga taga-Embo. Yung ownership, hindi tayo nag-agree na it is already part ng property ng Taguig. Pero yung paggamit for the meantime, parang hindi natin kukontrahin yon kasi
sayang naman nandun na yon, natayo na yon. So, bakit ko naman ipagkakait sa mga taga-EMBO yung paggamit ng mga facilities na yon? Pero kahit bukas siyang makipagdialogo kay Mayor Lani, mas mainam daw kung hindi na sumama sa pulong si Senador Alan Peter Cayetano. Matatandaang si Cayetano ang nanguna sa Senate investigation sa umano'y katiwalian ni dating Vice President Jejo Marbinay noong siya pa ang alkalde ng Makati. Ilang beses ding nagkasagutan sina Senator Binay at Senator Cayetano sa mga pagdinig ng Senado kabilang sa issue ng new Senate building. Mas maganda na kaming dalawa na lang para walang mga baggages. Ikinatuwa naman ni Mayor Lani ang pahayag ni Senator Nancy. Lalo't sinisikap daw talaga nilang maibigay ang pinakamagandang serbisyo sa EMBO barangays. I am also very excited to work with Mayor Nancy Binay. I think marami kaming mapapagtagumpayan ng mga programa dahil marami naman kami ng mga programang aligned. No? Lalo na pag yung interest, yung convenience, and yung welfare ng mga kababayan natin ang pag-uusapan. Samantala, susulat daw si Senator Nancy sa kapatid niyang si outgoing Makati Mayor Abby Binay ukol sa transition sa City Hall. Hindi pa raw sila nakakapag-usap, pero umaasa pa rin daw siyang magkakaayos silang magkapatid, lalo ngayong tapos na ang eleksyon. Matatanda ang tinalo ni Senator Nancy sa pagkaalkalde ng Makati ang kanyang bayaw at asawa ni Mayor Abby na si Congressman Luis Campos. Kahit anong dahilan, basta at the end of the day, mag-aayos kami dapat magkakapatid. Pwedeng hindi ngayon, but in the future. Kasi naiintindihan ko din, baka may mga sugat pa na na-create dahil dun sa laban na nangyari sa amin sa local. Pero di ba nga, paulit-ulit ko namang sinasabi, hindi ako nagsasara ng pinto na mag-aayos kami magkakapatid. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ni Mayor Binay. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Ikinagulat ng isang doktor na nagkautang siya sa kanyang boss. Yun pala, may gumamit ng kanyang litrato sa isang messaging app para makapanloko. Yan po ang tinutukan ni Rafi Tima. Katatapos lang daw mag-usap sa isang social media app ni Doc Gwen at kanyang boss nang makatanggap muli ito ng mensahe sa iba pang messaging app nitong Lunes. Litrato ni Doc Gwen ang gamit ng sender. Nanghihiram daw ito ng pera. Dahil litrato ni Doc Gwen ang lumabas, hindi raw nagdalawang isip magpautang ang kanyang boss. Very urgent daw po yung message. Sobrang concerned. So, akala niya ako talaga yung may kailangan. Nag-utos agad siya dun sa staff to send po yung money na hinihingi po sa kanya, which is around 40,000. Hindi na raw chinek ng boss na ibang numero ang gamit ng nagpakilalang Doc Gwen. Kinabukasan, muli raw nang hiram ng pera ang umunoy Doc Gwen. Dito na lang tumawag ang kanyang boss at nadiskubring hindi ang tunay na Doc Gwen ang ka-text. Dahil na-alarma, pinost ni Doc Gwen ang karanasan sa Facebook at ipinadala sa group chat ng mga kapwa-doktor. Marami na din po palang victims na ginagamit po yung pictures po ng doktor. Pero the thing is, iisa lang po yung Viber number at iisa po yung GoTime account. Iisa raw ang modus ng scammer. Sabi emergency din daw po, rush, wala ibang matakbuhan, so naawa agad without thinking, pinadala po agad. And of course po, syempre kami mga doctors, busy. Usually, we don't have the time to double check. Nang tawagan ni Doc Gwen ang numerong gumamit sa kanyang litrato, nadiskubre niyang profile pic ng ibang doktor naman ang gamit ng kawatan. Pangamba ni Doc Gwen, hanggang sa mga oras na ito, patuloy ang pang-i-scam ng taong nanloko sa kanyang boss at sa dalawa pang kapwa-doktor. Nakatakda siya maghain ng reklamong identity theft sa PNP Anti-Cybercrime Group. If may nag-message po sa inyo na hindi po kayo sure asking for money, please double check po. Better if tawagan nyo po to confirm kung sila po talaga yung kausap nyo po. Ayon sa PNP ACG, bahagyang dumami ang insidente ng identity theft sa unang 5 buwan ngayong taon kumpara noong nakarang taon. Kaya mahalagang may report agad sa mga otoridad kapag nabiktima ng cybercrime. It's very important po na dumulog sila sa amin dito para mag-report at sa gayon malaman namin kung anong nangyari po. And also para makapag-request po tayo ng preservation of data na kahit man i-deactivate nila yung mga accounts na yun, ay makikita pa rin natin or matitrace pa rin natin yung mga kung paano na-create ang account. And doon po tayo magsimula sa investigation po natin. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras. Ibinasura ng Justice Department ang reklamong inihain ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban sa ilang opisyal at mga pulis na naghalughog sa Kingdom of Jesus Christ
para arestuhin si Pastor Apollo Kibuloy noong 1 taon. Nakatutok si Salima Refran. Matinding tensyon na nauwi pa sa Karasan ang ginawang paghalughog noon ng pulisya sa compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao. Ang pakay para arestuhin si KOJC founder Pastor Apollo Kibuloy. Dahil dyan, naghain noon ng reklamo laban sa pamahalaan si dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang property administrator ng KOJC. Ito ang malicious mischief at violation of domicile laban kina dating DILG Secretary Benhur Abalos, PNP Chief Romel Marbil at iba pang mga pulis. Pero ngayong araw, ibinasura ng Department of Justice sa mga reklamo. Sa 14 na pahinang resolusyon, sinabing kulang ang mga reklamo sa mga kinakailangang elemento para makitaan ang probable cause. Ang mga naging aksyon raw ng mga respondent ay pasok sa pagganap ng kanilang mga katungkulan kung saan nasasakop sila ng presumption of regularity sa kanilang official functions. Wala raw nakitang probable cause para paharapin sa mga kaso ang mga respondent. Tinawag ni dating DILG Secretary Abalos na malinaw na tagumpay ng katotohanan at katarungan ang pagkakabasura sa mga reklamo. Pinagtitibay raw nito na naaayon lamang sa batas ang kanilang mga aksyon. Patunay raw ito na ang kanilang ginawa ay tamang pagpapatupad lamang ng batas. Kinukuha pa ng GMA Integrated News ang panig ng KOJC at ni dating Pangulong Duterte na nakadetain ngayon sa The Hague. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok, 24 oras. Idinamanda ng GMA Network ng kasong estafa ang mga opisyal ng Television and Production Exponents Incorporated o TAPE dahil sa umano'y misappropriation of funds na halos 38 million pesos. Ang kasong estafa with abuse of confidence ay inihain sa Quezon City Office of the City Prosecutor laban sa TAPE executives na sina Romeo Halosos Jr., Romeo Halusos Sr., Seth Frederick Bullet Halusos, Malu Chowa Fagar, Micaela Magtoto at Zenaida Buenavista. Nag-ugat ang reklamo sa kabiguan ng mga respondent na i-remit ang nakolekta nilang advertising revenues. Perang nakalaan na dapat sa GMA Network sa ilalim ng isang 2023 assignment agreement. Ayon sa GMA Network, nilabag ng TAPE ang kasunduan ng gamitin ito ang pera para sa kanilang operational expenses sa kalip na i-transfer sa GMA. Dagdag ng GMA Network, nagsampa ito ng kaso para panagutin ang mga opisyal at para mabawi ang misappropriated amount. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang TAPE Incorporated. It just keeps getting better para kay Jillian Ward na napapanood ngayon sa mga batang riles bilang si Lady. Enjoy kasi siya sa set lalo na ngayong katrabaho niya muli si Rahil Birria. Ano na nga ba ang status ng dalawa? Makichika kay Lars Santiago. Puyat dahil sa taping, pero fresh pa rin ang atake ni Jillian Ward sa meet and greet tour kasama ang online influencers. Lagi ako walang tulog recently kasi back to work na ulit ako. So ngayon, syempre, medyo nakaka-help na may concealer ako sa taping, may mga ginagamit akong highlighters. Yun yung aking pampa-fresh, kumbaga. Pero bukod sa makeup, may iba pa bang secret na pampaglow within si Jill? Pag happy ka talaga, feeling ko. Kasi minsan kahit anong effort natin mag-ayos or yung mga ganon, pero pag hindi ka happy, nakikita kasi sa eyes yun. So, sino nagpapahappy? Syempre, family ko, work ko, and yung mga nakapaligid po sa akin. Meron. Sobrang nai-enjoy daw ni Jillian ang taping niya sa mga batang riles, lalo't maraming maaksyong eksena. Hanga raw si Jill sa galing sa action scenes ng Riles Boys na sina Miguel Tan Felix, Kokoy De Santos, Rahil Birria at Anton Vinzon. Kung intense daw ang mga eksena, magaan naman sa likod ng kamera. Masaya nila katrabaho, super gaan. Pag nasa standby area, may mga ginagawa kami like nag-rap battle sila, tapos nakikinig lang ako. So mga ganun po, napakasaya lang. Natatawa na lang si Jillian na hindi humihinto ang fans sa pagsiship sa kanila ni Rahil. Oo nga po, nakikita ko yung mga edits nila sa TikTok, ayan. And syempre, happy rin po kaming dalawa kasi yun nga, nagsama kami ulit after abot kami na pangarap. And ayun, feeling ko mas close kami ngayon.
Pero ano ba talagang meron sa kanila ni Rahil? Basta po we're very good friends and super bait siya and nakikita ko yung effort din po niya talaga na i-welcome ako sa show niya. Actually, medyo nag-iba po yung parang tingin ko sa kanya recently. Feeling ko mas grounded siya ngayon, mas mature siya. Lars Santiago, updated sa showbiz happenings. Nilinaw ng Malacanang na hindi literal na uupo si Pangulong Bongbong Marcos sa Bicameral Conference Committee na babalangka sa 2026 national budget. This is just an expression to show to the people that he will keep an eye on the national budget for 2026. Tugon yan ng palasyo matapos sabihin ng ilang senador na hindi pwedeng maging observer si Marcos sa BICAM. Taliwas sa pinalutang ng Department of Budget and Management. Paglilinaw ni Palace Press Officer Claire Castro, tututukan ng Pangulo ang proseso ng pagpasa ng budget na nakaangkla sa mga prioridad ng gobyerno. Kasunod ng paghingi ni Pangulong Bongbong Marcos ng courtesy resignation sa mga miyembro ng gabinete, umaasa ang mga business group na mananatili sa pwesto. Ang mga kalihim na anilay maayos na nagamparan ang kanilang trabaho. Sabi ni Makati Business Club Chairman Edgar Chua, very good raw ang economic team ng administrasyon. Sana raw ay i-retain ang mga magagaling na kalihim. Ganito rin ang pahayag ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI. Umaasa raw sila na kasunod ng courtesy resignations ay magkaroon ng anilay accountable at merit-based appointments. May ma-appoint na raw sana agad para hindi magkaproblema sa economic continuity. Sabi ng Management Association of the Philippines, makahanap sana ang Pangulo ng mga tamang taong kayang magpatupad ng plano ng kanyang administrasyon. Muling nagpasiklaban sa performance ang member schools ng NCAA sa cheerleading competition ng Centennial Season. Nanaig ulit ang husay ng Arellano University Chief Squad na matagumpay na nakamit ang kanilang 6-peat victory. Nakatutok si Darlene Kai. Makapigil hininga, nakamamangha, at talaga namang nakabubuhay ng school spirit. Ganyan ang routine ng bawat isa sa siyam na school na lumahok sa NCAA Season 100 Cheerleading Competition kaninang hapon sa Pasay City. Sa bawat stunt at cheer, kitang-kita kung paano pinaghandaan ng squad sa kanilang performance. Inaabangan ng lahat kung madedepensahan ng AU Chief Squad ng Arellano University ang kanilang korona. Sa gitna ng performance, may isang stunt silang hindi nagawa. Pero sa huli, Arellano University pa rin ang cheerleading champion sa makasaysayang 6-peat win. I-expect ako na kayang-kaya pa rin namin mag-champion dahil sa skills and difficulty ng mga ginawa namin. Pero kanina syempre, naging hopeless ako kasi nagkaroon din kami ng error eh. Pero siguro nga, tumaas pa rin yung scores namin dahil nga sa difficulty na ginawa namin. Sa team ko, thank you so much, especially sa sacrifice nila, sa pag-intindi nila. Mag-uwi sila ng 100,000 pesos na cash prize. First runner-up uli ang Altas Perp Squad ng University of Perpetual Help System Dalta na mag-uuwi ng 75,000 pesos na cash prize. Habang second runner-up ang Letran Cheering Squad with 50,000 pesos na cash prize. Ang bumuo ng panel of judges ay distinguished cheerleading coaches and judges hindi lang dito sa Pilipinas kung hindi maging sa international teams and cheerleading associations. The cheerleaders are always present during competitions. Mapa basketball, volleyball, badminton, lahat yan, nandun sila because they're the ones who drum up interest and provide extra oomph when it comes to the competition. So this is their ultimate showcase. That's why it's very important. Nasa NCAA Season 100 Cheerleading Competition din si Senior Vice President and Head of GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso, pati na ang buong Management Committee ng NCAA. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, Nakatutok, 24 Oras. Tiniyak ng Justice Department na hindi nito bibitawan ang kaso ng mga nawawalang sabongero.
Ang sabi ni DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla, kahit wala pang mabigay na update ang kagawaran sa ngayon, hindi nila tinatalikuran ng kaso. Kamakailan, naglabas ng desisyon ng Court of Appeals para ipawalang bisa ang desisyon ng Manila Regional Trial Court Branch 40 na payagang makapagpiyansa ang 6 na gwardyang akusado sa kaso. Ang sabi ng pamilya ng mga biktima, muli silang dudulog sa DOJ at krame para iparating ang hiling nilang tutukan ang kaso. Malapit na. We're still working on it. Hindi namin inaayawan yan, hindi namin tinatalikuran. It's a work in progress. Sa unang pagkakataon, ipinahagi ni Alden Richards sa GMA Integrated News Interviews ang pinagdaanan niyang pagsubok last year. Ang kanyang kwento at kung paano niya ito nalagpasan sa chika ni Nelson Canlas. Kung meron pang mas mababa sa rock bottom, I was there. Sa pag-upo sa GMA Integrated News Interviews ng host ng upcoming celebrity dance competition na Stars on the Floor na si Alden Richards, naging seryoso ang usapan. Naging open si Alden sa kanyang pinagdaanan noong 2024 na wala raw halos nakakaalam. Mas pinatindi pa raw ito ng pagpanaw ng kanyang lolo nito lang Enero. I think last year was my lowest year. Rock bottom, it took me 6 months to get over that. That was, hindi naman siya clinically diagnosed, but that was depression at its finest. That was depression. Ang galing nga, hindi lang halata eh. But you know why before kasi hindi ko siya kayang pag-usapan. Kasi hirap ako eh. Ayokong magpakita ng weakness. Hindi raw niya inakala na ang kanyang pagiging over-generous nagdulot ng maraming tanong sa sarili. Inuuna ko muna lahat ng tao bago sarili ko. But last year, medyo, I think that was my breaking point. Kasi minsan, di ba tayo, we always go out of our way to help other people. Tulong, bigay. Ang nangyari sa akin, paglingon ko dun sa timba ko, wala na palang natira sa akin. And then that broke me to 1,000,000 pieces. Kaya ngayon, mas pinagtutuunan niya ng pansin ang self-love mula sa running, biking at mga bagay na matagal na niyang gustong gawin. Ika nga ni Alden, I owe it to myself. Yun yung times kasi na when you're clouded with a lot of negative thoughts and you're na alam mong meron ka mga kasama, alam mo nandyan yung mga taong nagmamahal sa'yo, pero hindi mo maproseso ng tama yung emosyon mo, hindi mo maproseso ng tama yung pag-iisip mo. It's very hard to be present, na kahit nandito ka, wala ka dito. Nang matanong tungkol sa love life, ang sabi ng Asia's multimedia star, he doesn't want to be defined sa ganitong usapin. Mas matitindi pa raw ang gusto niyang gawin para sa sarili at sa mga matutulungan pa niya. I don't understand. Hindi ko alam, hindi ko gets. Bakit ganun ang mindset natin palagi? Na ang basis ng kasiyahan ng isang tao love life. It's just this is my story. And this is how I want my story to be told. Not based on the presumption of other people. I'm so done with that. I've been here long enough. I know I've done so much for the industry and I would like to do more for the industry right now. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. And that's my chika this Thursday night. Ako po si Iya Arellano, Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Salamat sa iyo, Iya. Thanks, Iya. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules o ngayong Huwebes. Ako po si Mel Tiangco. Ang bilis na, tita. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras.